dito sa Maharlika Investment Fund. Dahil wala po siyang mandato at hindi siya officer or CEO or official, whatever. Wala. Hi guys, sharing the view. We're on the way home. Ang ganda lang ng kalangitan. So baka mag-aana na, sa sunrise na. Sunset. Ang oras ay 10:14 ng gabi. 10:14 ng gabi. Pauwi na kami. Pero meron pa akong 2 trabaho. Love na love ko ang summer sa Faroe Island kasi laging ang ganda, tapos gustong gusto ko din yung mga sunset at sunrise nila kasi napakaganda, hindi ko maipaliwanag pero gandang ganda ako. Minsan nga kailangan kong tumigil sa pagdadrive, kailangan kong tumabi para lang makuhanan ko yung picture, makuhanan ko yung scenery, that moment. Kasi hindi mo mapipigilan yung sarili mo sa kagandahan ng paligid. Ang dami ngayong tourist. At alam nyo ba guys, merong napakagwapong Koreano. Diyos ko, hindi ko maalis yung mukha niya sa hindi ko maalis yung aking tingin sa mukha niya. Tapos kasama niya siguro girlfriend niya yun. Napakaganda din babae, bagay sila. So mamaya ilalagay ko dito or kapag ni-upload ko to sa YT natin ay dun sa huli ilalagay ko yung itsura ng lalaki kasi nagtakaw kami ng picture ng lalaki. Kagwapo. Pwede siya maging artista, tapos ang ganda ng kanyang ngipin, ang puti. Tapos ang ganda ng yung pangalinis niyang tingnan, bagay sa kanya yung kanyang jacket. Tapos yung girlfriend niya naka-yellow. So, ganda. At ang gwapo. Ang daming turista dito ngayon. Araw-araw ang daming turista. Kung saan-saang bansa sila galing. Nung umuwi ako galing Pilipinas, galing naman sila mas maraming mga Taiwanese. Tapos nakita ko ang passport pala ng Taiwanese, bawat page nandun yung picture nila, may picture bawat page. Tapos ang ganda ng passport nila. Kailan kaya mababago yung passport ng Pilipinas? Magsasalsat talaga. Malulubat na yung cellphone ko. Tingnan natin kung hanggang saan tatagal yung 28%. Ang ganda oh. Minsan parang itinatago ng ulap ang tuktok ng bundok. May falls. Kaya karaniwan na yan dito. Parang sa bundok pagka dami-dami na falls. You see guys, dun sa part na yon tinatabunan na niya ang tuktok ng bundok. Nababa ang ulap.
Napagod ako, sakit ng kamay ko. Guys, welcome sa first day of July, Monday. So, manifesting. Sana maganda ang pagpasok ng buwan ng July sa atin. Well, sa akin maganda ang pasok dahil magsasend tayo sa tax ng travel subsidy. So, meron kaming travel subsidy every year. Nakukuha namin yun twice a year. Mag-a-apply kami ng December, tapos makukuha namin yun ay mga January, tapos after December, July na. So, birth month na din guys ni Kuya ng aking unang anak na pagkagwapo-gwapo. Sabi sa ng therapist, napaka-polite daw ng aking anak. Ganda ng ulap ko. So, yun na nga. So, happy Monday everyone. Sabi ko ay pagising nyo ay nadalaw na kayo ni Aling Gigi, pero hindi pa kasi nag-work kami. Mamaya na lang after work. Kasi minsan nalilimutan ko yung kayo nga pala ay 7 hours advance sa oras namin. But I will do that today. Si Luca ay na kay kuya mo. Nasa inyo. Huh? Sa inyo nakasabay si Luca. Yeah. Tapos si Tita Dayan mo ay nagdadrive kasama si Tabi. Yeah. Silang dalawa lang. Yeah. sa bundok na yan may daan.
Yun yung old road. So, kung dun tayo dumaan, nadaan tayo sa gitna ng kaulapan. At ayoko. Madalang akong dumaan dun pag lang sarado ang tunnel. Nag-charge. Nag-filter na naman yun ulit. Nag-filter. Dalawa nino? Everyday filter. Yeah. Everyday filter. Kawawa naman. Lonely boy. Baka naman sila yung nakikita pa ni Asa. Tamo ko nasa ng ano ni Asa. Wala ka location niya. Wala ka location ni Asa. Sus, magkakabalikan din yung dalawang yan. Kailan? 23, bumilang tayo ng 1 month. Matter of time. Nakikita natin na ipupunta na ulit sa bahay si Asa. Tingin ang candy. In the first place, bakit sila nag-break? Bakit daw sila nag-break? Ang last straw daw ay nung pinayak mo si Asa eh. Pero nung uwi ko daw, sila'y break na. Kaya nag-iyak daw si Asa. Tapos nag-iyak din si kuya mo. I don't even know. Yung dalawa na yun, ang drama sa kanilang relationship ay breaking up, ano? On and off. On and off. Toxic. Yan, sa tingin mo, toxic yung kanilang relationship. Ano Yeah. yung pinag-aawayan nila? Si Rita. Si Rita. Sabi daw ng mga friend ng kuya mo, give up na sila. Kasi magbabalikan din daw naman.
Kakainis ba yung tao na gano'n? Kaya lang tayo nakagano na, like, nakaroon ng gano'n na video. Exactly. Alam mo ba yung gagawa ng kwento? Kasi iniisip ko, baka naman siniset up niya. Kasi kung hindi nag-away nga si Sir Mo at saka si Eunice, ay di, sabi kasi nga, ilabas daw yung CCTV. Kasi parang sinabi nila na may CCTV sa bahay. Ilabas daw yung CCTV sa bahay para makita. At yun ang kanyang evidence. Tapos ay ano daw, si Eunice daw ang witness. Sila nagalit? Oo. Totoo ba? Na? Sila nagalit? Hindi. Ba't niya kukunin si Ate Lisa sa witness? Ay kasi nga, baka ano lang, nambablockmail siya kasi nangihingi siya ng 50,000. Yan ako gagamitin sa Ate Lisa. Ate Lisa naman ay ano. Ibig niya sabihin ay pinag-away niya yung dalawa. Yeah. Diba? Kasi kung siya'y magre-reklamo, kasi nga, si Sir Mo ay paano na, yung ang kanyang ano na, pa-officer na. Yeah. So, hindi siya pwedeng magkakaso. Oh. Tapos nag-away pa sila Ate Lisa. Oo. Hindi may bad blood si Ate Lisa. Yes, tapos hindi mag-aano si... Wow. Ang talino niya. Ang talino ng babae, ano? Ano yun? Spy yun, ma. Kaya nga, Nagiging Alice Gu, ah. Naano mo ba yun si Alice? Yun ay Alice Go. I know. Ay ano, nalaman nila sa passport na siya ay nag-steal ng identity. Wow. So hindi talaga siya yun. Kasi yung nung pumasok siya sa Pilipinas, iba ang kanyang pangalan. Yung Alice Go talaga na ano, meron talagang Alice Go. Updated ka ba kay Alice Go? Ayaw na nga nung pumunta sa Senate hearing. Pero hindi naman pwede siyang hindi pupunta. Spy ano? Kanina namang spy yung kasambahay na yun. Mas malala pa doon sa nagnakaw ng pera ni Gab. Yeah. Nikwento ko dun sa talking stage ko. Sabi niya, she's just perjuring herself. Then she's gonna have to pay your mom because your mom can like counter sue for mental distress. Ang ano naman niya. Crazy. Ay nako, ang daming drama sa Pilipinas. Oh, di ba guys? Ang ganda doon, guys. Oh. Yang spot na yan talaga ang pinakamaganda kapag kami umuwi lagi-lagi. Para siyang naglalagablab na apoy. Napakaganda. Dito din ako tumitigil para magpa-picture. Pero ngayon di ako magpapa-picture kasi gusto ko na matapos yung trabaho nang makapagpahinga kasi bukas may trabaho na naman. Gusto kong matapos maaga para makapag ano ko kay Aling Gigi kasi nakakahiya na sa inyo.
ganda, no? Kung anong magdadrive ako doon, kaso never mind na. Kasi palubat na yung phone ko. 22, 23, 12, mga 12 siguro. Tapos na tayo, ano? Sama kaya natin nanay. Abons. Something like that. That's so funny. Kung sasabihin yung kay nanay, lagot yun. Lagot nga yung babae na yun. Hindi talaga ako nakakapaniwala sa mga tao sa Pilipinas. Well, not all, pero like yung ganon. Nakatano na lang ako. Pwede naman siyang magtrabaho ng maayos. Yeah. Oo nga. Pero nung una pa lang daw yun, gusto ng mga scam kasi nagpadala ng 500. Tapos bigla daw binlock si Eunice. 18x lang daw ni Eunice kasi nagpadala naman siya ng NBI. Kaya ganun. Scam artist. Yeah. Pwede naman siyang mag-work. Tapos, my God, hindi ko talaga naiintindihan ng mga ganung tao. Dati nga kung ang hirap-hirap ng buhay natin, kung ako'y maki-scam ng tao, merong major ng ako, lapitin ng mga pulis, gustuhin ako ng mga pulis kasi yung major na kapitbahay natin, gustong-gusto ako nun. Saan? Doon sa Entertown. Pero old na siya, hindi naman siya old that time, siguro mga 15 na siya. Tapos ako ay mga 23? Ganyan. Tanda mo ba yung bahay natin sa Entertown? No. Malit ka pa kasi that time. Mada, you're 23. Yeah. I was basically just born. Ay, hindi. Siguro ako yung mga 24, 25. Ganyan. Kasi medyo malaki ka na nun. Naglalakad ka na. So, ayoko naman. Tapos yung
Hepe. Doon sa Pagbilao. Ano naman siya? Pero siya ay tomboy. So, alam mo. Pa naman ay ano, maarte. Hindi ko nyo yung phone ko sa taas ah. Ouch, ang daming basura. So guys, we are arrived. Kukunin ko lang yung phone ko. Tapos, punta na kami sa next kong work. So, see ya guys!